Magandang umaga Bising-busy. po sa inyo, ma'am, sir. Magandang umaga po sa lahat po ng nanonood po sa programa niyo. Oo, busy-busy ito si Sir. Pasensya na po at Apo. kunin po namin ang konting niyo pong oras para po mabigyan po kami ng full details ng naging rescue efforts po ng ating mga kababayan doon nga po sa mga naging victims nga po nitong scam. Yes. Yes po. Bagamat meron po tayong Migrant Workers Office sa Bangkok, ano? At meron tayong Libre Attaché doon. Amin pong minabuti ng ating mahal na secretary, si Secretary Hans, na nagpadala po ng isang quick reaction team. Papunta po ngayon, no? Actually, nandoon na po sila. Anim po yung pinadala nating mga personnel and staff. Dalawang lawyers, isang director, at saka isang labor attaché, no? Isang veteranong labor attaché po ang nakalapag na sa Bangkok ngayon patungo po sa Maysot kung saan nandoon po yung mahigit 22, 220 po nating mga kababayan na biktima po ng human trafficking na ating pong tutulungang makauwi pabalik po ng ating bansa dito sa Pilipinas. Yusek, paano ang nagiging tugon ng rescue efforts natin sa bandang Myanmar given na wala tayong official coordination with the current government? Nandoon po ang ating Philippine Embassy sa Yangon. Sila po ang nakatutok sa mga authorities doon sa Myanmar at sila po ang tumutulong kapag po merong nais magpa-rescue ng mga kababayan natin na nasa Myanmar side. Nakikipag-ugnayan po ang ating PE Yangon sa mga Myanmar authorities para po ma-rescue at mapadala po sila sa Thailand sa border at makatawid po doon sa tinatawag na Friendship Bridge. Pero ano po yung coordination ginagawa with the Myanmar government para isara rin itong mga scam hubs na to? Ako, marami po tayong ginagawang programa para po mahinto na yung mga gustong magtrabaho dyan sa mga scam hubs na yan. No? Ang ating pong Department of Migrant Workers ay isa sa mga ahensya na tumutulak para pagbawalan ang mga gusto po magtrabaho dyan. Lalong-lalo na yung ating online monitoring and surveillance. Ginagawa po natin yan dahil doon po nanghihikayat yung mga scammers. No? Doon po sila kumukuha ng mga nagnanais magtrabaho dyan. Tayo po ay nagkakandak ng surveillance at yung ating pong mga platforms na nakikita, tinay-take down natin at masigasig po yung information campaign natin. Lalong-lalo na doon sa tinatawag nating backdoor exit sa Palawan. No? Lahat po ng municipalities doon, atin na pong nakapag-ugnayan po tayo at meron tayong MOA signing at tapos na po yun at ating pong pinapaalam na bawal po na pumunta doon dahil sila po ay may scam at magiging biktima lamang ng illegal recruitment. Yusek, tama po ba na marami pa rin po sa mga kababayan natin ang trap pa rin dito sa mga scam hubs na to at wala na po tayong komunikasyon sa kanila since Thursday evening at nakakabahala po kasi sinasabi dahil itong mga naiwan dito na na-trap ng mga Pilipino ay may sakit, dehydrated at ginugutom daw po. Hindi po natin alam yung eksaktong kanilang kalagayan kasi po yung Philippine Embassy po natin sa Yangon ang nakikipag-ugnayan po sa kanila. No? Iiwan po namin sa DFA yung bagay po na yon. Pero ang aming pong sinisigurado, lahat po ng naghahanap na magpatulong, no? Yung pong nagre-request na magpatulong ay tinutulungan po natin at tayo po ay nakaantabay para doon sa gustong makabalik dito sa ating bansa. Yusek, yung mga currently nasa scam hubs pa rin ngayon at kasi paminsan-minsan may access sila sa internet, no? Paano sila makaka-message hanay niyo po para humingi ng tulong? Kasi minsan binabantayan sila pero may mga pagkakataon daw na a few minutes a day na may access sila to message going out. Opo, yung pong contact numbers at saka yung hotlines po ng PE Yangon at of course yung MWO Bangkok natin ay alam na po ng mga kababayan natin, no? Nasa kanilang possession na yon at kung nais nila na humingi pa ng kaukulang karagdagang tulong, anytime po basta may access sila sa internet, nasa kanila naman ang cellphones nila, ay natatanggap po yun at nare-replyan at tayo po ay uma-action po agad. And do you encourage them to try to escape kung kaya nila, may opportunity, or maghintay sila na sila ang ma-rescue? Pinakamainam po siguro yung coordinated rescue. Mahirap po kasi unang-una
minsan sa kanila walang pasaporte dahil kinuha yung kanilang travel documents. So Right. may hirapan po sila. Baka mamaya mapagkamalan pa sila na member ng mga sindikato. So Yes. pinakamaganda po siguro mai-coordinate yung kanilang rescue na nakaantabay naman yung ating mga kasamahan doon sa gobyerno at sila po ang magdadala kung saan yung lugar na safe sila at saka matutulungan ng husto. Yusek, ano po yung magiging proseso doon po sa mga kababayan natin na na-rescue na po natin to make sure that these are legit victims of trafficking at hindi po yung mga complicit ng illegal activities? Kasi meron po tayo naging balita before na nagpanggap po na biktima, yung pala isa siya sa mga illegal recruiters. Yes, meron po tayong sinusunod na proseso, and this is what we call yung NRM process, no, yung National Repatriation Mechanism, of which ang Thailand authorities and Philippine authorities are engaged, no. Yung NRM, meron po silang tinatawag doon na victim identification. At kapag sila po ay na-identify na victim, no, ang susunod po doon ay tutulungan sila na ma-facilitate yung kanilang repatriation, ma-document po natin, mabigyan ng travel documents dahil karamihan sa kanila wala mga pasaporte at sila po ay mapapauwi po natin agad. Alright, patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo regarding this issue. For the meantime, maraming salamat po sa inyong oras, DMW Yusek Bernard Olalia. Maraming salamat din po at ingat po tayong lahat.